Let us open our Bible on Psalms 119, verse 63. Praise the Lord. I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts. Napakalaking factor sa buhay natin ang impluensya ng mga companions na kung tawaging kasalamuha lagi. So, meron tayong karapatan na pumili, meron tayong karapatan na tayo ay mag-ingat kahit paman sa ating buhay. Alalahanin lang natin, doon sa langit, nangyari po ang damayan. Anong damayan? Yung bang nagdamay-damay na. Imbis na isa lang ang pinagmulan ng kasamaan, si Lucifer, bakit meron pang nadali na 1/3 of angels? Itong 1/3 of angels, hindi natin makukuha ang number nito, that if they are how many of them, hindi natin makuha yung 100% the number of angels. But actually, they are multitude. Napakarami nito. Bakit may 1/3 of angels? Dahil na ito sa companionship. No? So si Lucifer, mayroong close sa kanya. Yung close naman sa kanya na angel, mas closer kay Lucifer kaysa Diyos. So sa buhay natin, kung meron man tayong close relationship, dapat sa Diyos. Para kung ano yung belong to God, doon din tayo. Itong mga angels na ito, they separate themselves from their God, from their Creator. Kaya tayo, may karapatan tayong pumili kasi malaki ang factor ng companionship sa 1/3 of angels na nadali, na napahamak. O ganun din dito sa mundo. Si Adam and Eve, yung kanilang companionship, dapat nilapit nila ang kanilang closeness doon sa Diyos rather than the tempter. Bakit napunta sila doon sa tempter? Dahil kulang sila ng closeness diyan sa ating Panginoong Diyos. Dapat ang Diyos ang kanilang pinaka-close na companion para kung ano man yung mag-disagree sa Diyos, huwag kang makipag-agree sa kanila. Yung tukso, nagdi-disagree doon sa Diyos, bakit pumanig sila doon? Because of such word companion, o companionship. Kaya may karapatan tayong pumili. So what is the best way? I am a companion of all them that fear thee. Sino ang tinuturo dito na thee? Ang Diyos. So kung sino yung pumapanig sa Diyos, sino yung sumusunod sa Diyos, kung sino yung umiibig sa Diyos, kung sino yung mitakot sa Diyos, yun din ang pipiliin natin as our companion dahil nagbibigay ang Diyos ng approval sa kanila. So doon tayo dumikit, which God approve, which God accept, yung tinatanggap ng Diyos. And of them that keep your precepts, God's precepts, thy precepts. So, ano ngayon ang dapat nating iwasan? Ano ang dapat nating gagawin? Let us protect ourselves. Let us protect our salvation. Let us protect our future na nanggaling lang sa kamay ng Diyos. Basahin natin. How do we protect it? Psalms 119 verse 115. Praise the Lord. Depart from me, ye evildoers, for I will keep the commandments of my God. Ayan. See? So, bakit? May mga evildoers ba na gustong makipag-companionship sa'yo? Meron. Dito sa sanglibutang ito, you might have some former friends or matawag nating classmates, batchmates, neighbors, acquaintance, na dati mong kasalamuhan noon, tapos dumating ang panahon,
nagbago ka sa buhay mo dahil dumating yung gospel ng Diyos sa buhay mo, meron tao na nag-share sa iyo, so nalipat yung direksyon ng iyong takbo ng iyong buhay from ungodliness to godliness. Tapos, here comes na dumating ang panahon na nag-meet kayo ng mga former friends mo. Tapos, ang akala nila sa iyo, you are still the same as you are before. Iimbitahin ka, ganun. Ayayain ka sa dati mong gawi. May karapatan ka. Meron kang karapatan na umiwas. Para proteksyonan lang yung iyong kaligtasan. Kaya sinabi dito, depart from me, ye evil doers. Who can identify them, whether they are evil doers or not? Ikaw mismo. Bakit? Ikaw ganun dati. Na-identify mo yung buhay mo that you are one of those na evil doers because of the truth of God. Kaya nga, sabi nga ni Jesus, yung mensahe sa nakaraan, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So, advantage ng mga anak ng Diyos na enlighten sa salita ng Diyos, ikaw yung nakaka-identify what is and who is the evildoers. Dahil kasama ka noon, you are one of those before, na bago ka lang, na enlightened ka lang. So, ikaw nakaka-identify. Kaya, depart from me, ye evildoers. This is, we may call it, declining the invitation. Dinidecline mo sila sa mga invitations nila. Dinidecline mo yung kanilang gusto. Maybe ginagawa nila yan out of their innocency. Pero ikaw na nakaalam, dapat tumayo ka. Para ito namang mga taong ito magising. Para itong mga taong ito maalerto. Para itong mga taong ito, baka magtanong sila, bakit ganun, ganyan. Oh, that's the time na makashare ka sa kanila. Praise the Lord. For I will keep the commandments of my God. That is the cause. That is the reason why you decline these invitations sa mga evil doers dahil gusto mong mag-keep sa commandments ng Diyos. So do not, pasok ka na. Magbigay ka na ngayon ng iyong paliwanag. Kung kailangan nilang hingiin sa iyo, ipaliwanag mo. Ito ang dahilan. Dahil once I was blind, once I was lost, but now I see, but now I am being found by God. O di magtanong sila, how come you are lost before, you are blind before? O di yung salita ng Diyos mismo ang magbibigay sa kanila through you ng explanation. So handa tayo na mag-explain sa kanila, magpahayag sa kanila sa katotohanan sa salita ng Diyos. Yung commandments ng Diyos. Kaya nga sinabi dyan, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Yan, sabihin mo. Na-convert ako from ganito-ganito. Nasa Bible yan, itong verses na ito, Galatians 5:19 to 21. These are my works before. Nung tayo'y nagkasama pa nung nandyan pa ako sa inyo. Di ba? Nandyan yan sa Bible. These are the things that I used to do. At papunta ito sa kapahamakan. Ibasa mo sa kanila. So, nabago na ako. May maging testimony ka na sa kanila. Praise the Lord. Ngayon, pag hindi talaga sila maghinto, tawanan ka, i-despise ka, they will laugh to scorn, they will reproach you, kung ano-ano pa. They are starting to persecute you. Huwag mo silang ipahigit kaysa Diyos. Huwag mong sabihin na, ay, mawalan pala ako ng kaibigan. Ay, makisama na lang ako sa kanila. Huwag mong gawin yan. Bakit? Huwag mong sirain yung iyong bagong buhay sa Panginoong Kristo. Huwag mong ipagpalit ang kaibigan mo sa sanglibutang ito na wala pang kaligtasan kaysa ikaw na niligtas na ng ating Panginoong Diyos. Kasi sino pang mag-guide sa kanila? Sino pang magbigay sa kanila ng liwanag? Di ba ikaw? Let your light so shine before men, that they may see your
good works. Minsan itong pagpapakita natin ng kaliwanagan, sometimes it hurt to many people. Parang nakakapasakit sa kanila. Pero wala tayong magagawa eh. Truth is truth. Masaktan sila ng masaktan man, matamaan sila ng matamaan, wala tayong magawa eh. Kasi yan din nangyari sa buhay natin. Nung natamaan tayo ng katotohanan, masakit sa atin. Kaya nga ang Bible nagsabi, there is no such reprimand or rebuke that is pleasant, but it is sometimes hurtful. But if you swallow, para yung gamot na mapait, na iniiwasan ng karamihan, pero pag nilunok mo yan, it heals the stomach or the inside. Diyan mo marirealize. So, the same thing na magiging impact sa kanila. So, paano yan, Pastor, kung talagang ayaw talaga nila and they are going to hate you? Do not approve them. Huwag mo silang aprobahan, huwag mo silang panigan. Manatili ka pa rin tatayo. Maybe, hindi sa panahon na yan, sila makarealize. There will be a time for them. Lalo't na if they are already in the point of death, pwede mo silang palalahanan. Praise the Lord. Or maybe, if they have some heavy burden or problem na sila na mismo mag-desire sa Diyos, sila na mismo mag-seek sa Diyos. Malala ka nila, ay si ganito. Yung ating dating kaibigan na once upon a time na kasama natin at nagbago ang buhay niya nung atin siyang niyayaya sa ganito. Nag-refuse siya, di ba? Nasaktan tayo, pero sa tingin natin parang siya yung tama, tayo ang mali. Tawagin nga natin siya para naman na makapagbigay naman siya sa atin ng enlightenment. Oh, di ba? Ganun man yan. Minsan hindi mo masyado nakikita sa actions nila, pero inside of their thoughts, naglalaro na yan. Hayaan natin yung liwanag ng Diyos liliwanag sa kanila. So anong gawin natin? Pag idadrag ka, o yung hihilahin ka, huwag kang sumama, basahin natin yan. Psalms 26 verse 5. Praise the Lord. I have hated the congregation of evildoers and will not sit with wicked. Yan, huwag mo sumama. Decline. Refuse. Avoid. Kasi ikaw ang magbibigay sa kanila ng pag-asa, ikaw ang magbibigay sa kanila ng kaliwanagan. Maybe, not at that time, baka sa unahan pa. Ang dami kong naranasan na gano'n na reaction. Ang tatay ko talaga, may example ko talaga yan. Grabe yung reaction niya nung sa Manila yan. Nagbigay ako ng word of God doon. Tumayo talaga yan. Gusto niya akong upakan kasi nabulsay siya sa salita ng Diyos. Pero hindi na niya nagawa yun. Kinontrol siya ng Panginoon. O yan, si Brad Samuel Molina. Siya mismo nagsabi, Sam, mali pala ako. Si Chito pala ang tama. O di ba, dumarating yung tinatawag na realization, ma-realize din nila yan. Kaya tayo mga anak ng Diyos, we must be unmovable. Huwag tayong magpa-deceive. Kasi dati na tayong na-deceive eh. Ngayon na-enlighten tayo, huwag na tayong magpa-deceive. Kasi wala nang tatayo para sa kanilang kaligtasan. Malaki kasi ang faktor ng companionship sa deception ng masamang espiritu. Kaya nga nagbigay na si Jesus ng instruction sa atin. Except you hate your father, mother, brother, sister, daughter, son, even your own self. Except you hate. For my sake, for my gospel's sake, you are not worthy of me. Bakit? Baka ipagpapalit natin si Kristo sa tao. Sino man yung karelasyon mo sa blood relationship mo or biological relationship mo sa dugo o sino yung best friend mo noon, kung ano-ano pa. Ni sarili mo, hindi mo pwede yan ipahigit sa ating pagsunod sa Diyos. Bakit? Malaking impact yan pag hindi tayo tumayo, hindi tayo nandigan. Ano yon? Basa 1 Corinthians 15:33.
Praise the Lord. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Yan, huwag kang magpalinlang. Alam mo, dami kong classmates na dala dito sa Holy Place when I was a student in Davao City High School. Almost all of them. Halos lahat sila. Nadala ko yan sila one by one. Kaya pag makita kami sa reunion, ay, cheat. Alala ko pa yung Aywa, naimbita mo ako doon. Hindi nila makalimutan yun. Sa isa. Pero, bakit most of them hindi nakapagpanatili? Because of companionship, because of barkada, because of classmates, because of batchmate, na hindi nila kayang ma-refuse ang invitation sa kamunduhan. Ganun ang reason. So malaki ang faktor ng companionship mo sa buhay mo. Kaya you must be selective. No? Dapat pumili tayo. Kasi evil communication corrupt good manners. Kaya nga sinabi dyan, be not deceived. Mag-ingat ka, huwag kang magpalinlang, huwag kang magpadaya. Evil communications corrupt good manners. Bakit mahulog sa evil communication yan? Because these people na gumagawa ng mga unrighteousness, ungodliness, worldliness, ginagawa nila yan out of their enjoyment, out of their pleasures, out of their, yung lingaw-lingaw ba sa sanglibutang ito, kaligayahan sa sanglibutang ito. But without their awareness, na yan ay mga ungodliness sa harapan ng Diyos, worldliness tends to sin, yung makahulog sa iyo sa disobedience, sa kabanalan, sa kalinisan ng Diyos. Hindi nila yun masyadong tukoy. Ikaw na nakakaalam. Mag-ingat ka. Kasi galing na tayo dyan. So, yung communication natin sa kanila, bigyan natin ito ng restriction. Baka mabalik tayo ba sa dati nating gawi. Baka makorrupt yung good manners na atin nang na-adapt, atin nang natutunan sa paglilingkod sa Diyos. Malaking posibilidad yan. So, basahin natin ano ang dapat nating piliin. Proverbs 13:20. Pakibasa po. Praise the Lord. He that walketh with wise men shall be wise, but a companion of fools shall be destroyed. Yan, pumili tayo. Magbigay tayo ng magandang tawag nito, kaibigan. Pili tayo ng magandang sasamahan natin sa sanglibutang ito. He that walketh with wise men shall be wise. Now, hindi ito wise na mataas ang grado sa paaralan, naging cum laude, honor, or whatever, na mataturing nating matalino. Ang wise na tinuturing dito, yung tinuturing ng Diyos na wise. Kung basahin mo yung Bible, si Jesus Christ, lagi yang nagbibigay ng parables between the wise and the fools. Doon natin makukunan ng knowledge and understanding kung sino yung wise sa harapan ng Diyos. At laging tinuturo ni Jesus Christ, yung mga wise na yan, these are the hearers and the doers of the Word of God. These are the people who make ready of their salvation. Yung nagkahanda. Hindi yung kumpiyansa, hindi yung paisi-isi, hindi yung mas pinili ang kamunduhan, hindi. Kaya doon tayo lumakad sa mga wise. But a companion of fools shall be destroyed. Simple lang itong statement. But a companion of fools shall be destroyed. The question is, what kind of destruction is this? Pagdating ng panahon, pag hindi nagbago hanggang sa kamatayan, pag hindi tumalikod hanggang sa kamatayan, nako, hindi basta-bastang destruction ito. This is the rejection of your soul before Christ. This is the ejection. Tatakwil ka to your destruction. Hindi kaya basta-basta yan. Hindi pa yan ma-feel ng mga tao ngayon. Pero pagdating ng panahon, nahaharap na ang bawat isa, tapos ma-reject ka, destruction yun. No? Basahin natin. Matthew 7:23. Praise the Lord. And then will I profess unto them, I never knew you.
Depart from me, ye that work iniquity. This is the most painful and matawag nating pinaka masaklap sa buhay ng tao o sa kaluluwa ng tao pag ito ay mangyayari sa kanya. Yung bang i-reject ka na, i-deny ka na, i-expel ka na in the presence of your Creator, of your Savior, na nagpakamatay sa iyo, umibig sa iyo, nagpakita ng liwanag sa iyo, nagpakita ng magandang ihimplo, pero na nandoon ka pa sa sanglibotang ito, puro ka refusal, puro ka maya-maya na, puro pinapahuli mo siya, dinideny mo siya. Ayun, ito ang magiging masaklap na kalagayan. Then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Iba pa naman ito. Pag sabi niya, depart from me, kahit ayaw mo, ihihila sa'yo. Yung mga angels ng Panginoon, hihilahin ka. Sila yung maghatid sa'yo doon sa kapahamakan. Na ayaw naman ng Diyos mangyari sana sa iyo yan nung buhay ka pa. Kaso ayaw mong maniwala eh. Kaso ayaw mo na maniwala at sumunod sa Kanya. Bakit? Pinili mo yung companions mo sa sanglibutan ito among the fools. So kaya tuloy ikaw, isa ka na sa mga fools. O tingnan mo, ano nangyari? Napahamak. Yan. So, ngayon, anong gagawin natin? Let us change our mentality, let us change our direction. Ito na yung ginagawa natin. At ito yung imamungkahi natin sa iba pang mga tao who remain undecided. Dapat hindi maging undecided. You have to decide. Ano ang dapat ating piliin? Basa Psalms 16 verse 3. Praise the Lord. But to the saints that are in the earth, and to the excellent in whom is all my delight. Yan, doon natin ilagay yung ating kaligayahan. Saan? Sa mga saints that are in the earth. May mga saints pa na nandito pa sa lupa. Tingnan, hanapin mo sila. Kung sino yung may takot sa Diyos, sino yung sumusunod sa salita ng Diyos. Sila yung mga saints na yan. But to the saints that are in the earth, and to the excellent, may mga excellent talaga. Dahil sila'y tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, in whom is all my delight. Ayan, siya yung delight natin. Siya yung ating kaligayahan. So yan ang gawin nating atmosphere sa buhay natin para malayo tayo sa ikakapahamak sa masamang impluensya. Basa pa, Psalms 101 verse 6. Praise the Lord. Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. Yan. Ayusin natin yung ating kapaligiran. My eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me. He that walketh in a perfect way, he shall serve me. Yan. Maganda yung maganda yung atmosphere mo. Huwag kang dumikit sa mga manatiling masama na ayaw magbagong buhay. Huwag mong tangkilikin yan. Itakwil mo yan. Pero yung pagtakwil mo yan, malay mo, ma-realize niya ang lahat bakit ginawa mo sa kanya. Mag-humble pala siya. Sino yun dito sa Bible na na-realize niya lahat ng kamalian, kasamaan niya? Bumalik din siya sa kanyang ama. Di ba yung prodigal? Yung anak na matawag nating who went a riotous living, bumalik. Ganun lang yan sa buhay natin. Stay ka lang sa ating Panginoon Diyos. Pag yung mga tao na yan mag-humble, tatanggapin din yan ng ating Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Tapos huwag na tayong magpakulong sa lahat ng ating naranasan noon. Wala na yan, hindi na yan sila makapagbigay sa atin ng entanglement. Basahin natin. Psalms 142, verse 7. Praise the Lord. Bring my soul out of prison,
that I may praise thy name. The righteous also shall compass me about, for thou shalt deal bountifully with me. Yan. Ialisin mo ang aking kaluluwa sa kulungan para ako'y pupuri sa iyong pangalan. Ang matuwid, magpapalibot sa akin, at ikaw naman ay gagawa sa akin ng kasaganahan. O, di ba? You are among those who are blessed. You are together with them who are saved. Yung mga ligtas. Yun ang dapat nating ilagay lagi natin sa isip. Pastor, paano yan kung darating ang punto na para bagang we are already in the point of final decision making? Ngayon bang decision making na? Magdesisyon na ang lahat for finality. Anong stand natin? Basahin natin last verse. Joshua 24:15. Praise the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yan, dapat meron tayong tinatawag na principle, panindigan. Sabi dito, kung sa tingin ninyo masama ang maglingkod sa Panginoong Diyos, pumili na kayo sa araw na ito. Sinong paglilingkuran ninyo? Yun bang mga Diyos-Diyosan na ng inyong ama na inyong pinaglingkuran sa other side of the flood? O yung mga Diyos-Diyosan ng mga Amorites ng yung once upon a time na inyong tinirahan? But as for me and my house, we will serve the Lord. O di ipakita mo yung final decision mo. Huwag natin silang pilitin. O kung masama sa tingin ninyo maglingkod sa Panginoon, kung mas gusto nyo yung gods na yan, na inyong sinasamba na mga Diyos-Diyosan na yan, sige, you go. But as for me and my house, we will serve the true God, the Lord in the Bible, yung Panginoon na nakasulat sa Biblia. Siya yung aking paglingkuran kasama ng aking sambayanan o sa aking pamilya. So, napaka-importante. Ma-maintain natin itong ating paglilingkod sa Diyos. I am a companion of all them that fear thee, and of them that keep thy precepts, to preserve your salvation. Para ma-preserve lang tayo hanggang sa wakas. So, pasalamat ako kay Jesus kagabi na natapos din yung kasal ni Brother Dorlito at saka ni Sister Glodilyn successfully by the grace of God. So, narinig ng lahat ng pamilya ni Sister Glodilyn, pamilya din ni Brother Dorlito. And I believe na yung gospel na narinig nila, nagbibigay sa kanila yon ng pagkising kung natutulog sila sa espiritual, pagbibigay sa kanila ng pagmumungkahi na maging faithful dyan sa ating Panginoong Diyos. Kasi di natin pwedeng sabihin na wala lang yun sa kanila. No. The Word of God is quick and powerful, sharper than two-edged sword. Pumasok yun sa kanilang isip, sa kanilang puso, sa kanilang kaluluwa, sa kalamnan, sa kabutuhan nila. Nandyan na yan sa kanila. So, let them commit unto the Lord. Praise the Lord. Not to the extent naman na pag masalamuha mo sila, hindi mo na sila bigyan ng pagkakataon. No. Jesus Christ, hindi basta-basta yung patience niya. How He deal with the sinners, how He deal with the ungodly, with the prostitutes, with the killers, with the blasphemers. Grabe yung mga kasalamuhan ni Jesus, and how come these people became servants of God? Because Jesus dealt with them patiently. Kaya ganun sa buhay natin. May pagkakataon pa naman. Kaya that is the reason why pagtibayan natin ang ating stand sa ating Panginoong Diyos para meron pang tatayo na maghihila sa kanila sa kaliwanagan. Amen? Praise the Lord. Mag-sit tayo pang lahat.
Hallelujah.